Hello, hello, Gemini Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong monthly reading for July 2025. So Gemini, doon nakagawian ay kunin mo lang ang makaresonate ka ha, and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Gemini yun. Kaya relax ka lang, enjoy our reading for today, and use your intuition para mabasa mo at makuha mo yung akmang-akmang messages na kalob sa'yo ng iyong spirit guide sa ating reading for today. So Gemini, meron ulit tayong isang tanong, isang sagot portion later. So kung meron kang isang tanong, ihanda mo yan mamaya. Sa isip lang ha, huwag mo isusulat sa baba. Just in the mind, at pag-uusapan natin yan intuitively para makuha po yung frequency ninyo at masagot ko po ang tanong nyo later. So stay tuned for that at the end of our reading for today at malalaman nyo po ang sagot sa inyong isang tanong. Okay? So Gemini, thank you again for all of your donations po ha. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, thank you again for your generosity, kindness, and also your pagsuporta po sa ating channel every time na meron po tayong reading for Gemini. So thank you po for not skipping the ads. So Gemini, ano naghihintay sa inyo sa buong buwan ng July this year? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Knight of Pentacles. Beautiful. In the area of what you want, you have the Fool card. Lovely. In the area of what you need, you have the Six of Pentacles. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Five of Pentacles. Beautiful, beautiful. In the area of your near future, meron ka the Emperor card. Wow. In the area of your challenge of the month, meron kang Nine of Swords. Interesting. In the area of your fortune, meron kang Three of Wands. Lovely. Wow, something is arriving in your life. Congratulations, Gemini. In the area of your divine advice, meron kang Queen of Cups. At ang outcome mo of the month, ito yung mga bagay na kailangan mong hintayin at I'm hearing na parang kasasabikan mong pangarapin o makuha sa life mo at the end of the month bago tayo tumulay ng August. Ano kaya ito? Pag-usapan natin later, Gemini, kung ano lalaman niyan, sabay-sabay ito siya bubuksan. But first, bago natin basahin in detail mode kada card mo for the month, isipin muna natin at namnamin muna natin kung ano yung magiging energy mo in your background na mga gamit mo para lagpasan ang different aspects of your life for the month of July. You have the World card. Wow! Talaga sabi daw, success is yours, okay? Success is yours, accomplishment is yours. May mga bagay kang mapagkatagumpayan of this month, may mga bagay kang makukuha, makapanalunan, o matatapos, o may talagang mako-close because the World card is also a card of closing a chapter in your life. Parang ito yung pagkakataon mo na isara na yung parting yon ng buhay mo at magsimula ka na ulit ng panibago. Binibigyan ka ngayon ng kalakasan ng iyong spirit guides, ni God, ni universe, na magkaroon ka ng opportunity to begin something anew. Okay? So napakaganda rito. This is a success for you. Parang yes, natapos na yun. Yes, na-accomplish ko yung isang bagay. Yes, I'm ending a cycle for me, a part of me. At ngayon, bagong yugto na. This is like telling yourself, new chapter, new me, new yugto para sa'yo. Ano? Nakita rin ako sa inyo na parang meron ka nang iiwanan this month. Parang ready ka na, parang you're trying to convince yourself na okay, time na for me to let go, time na for me to close this, saradong-sarado na siya, hindi ko na siya dapat bubuksan pa, or I'm closing a relationship o kaya mga tao na dapat mong iwanan na sa past, parang ngayon handa ka ng mag-alsabalutan at harapin yung bagong parte ng mundo mo somewhere else. Okay? The World card also is a card of travel. Kung mayroon po sa inyo mga Gemini na balak mag-travel this month, this July, pwedeng going to a different country o talagang ito'y tungkol sa trabaho, going to a different place, a different city, or going to a different job na kailangan ka talaga mag-transfer o mag-travel. There's a confirmation to you that this month magaganap na yung travel na yan. This month makakalarga ka na, makakalipad ka na, and you'll be conquering the world, no? The world is your oyster, ika nga. So ibig sabihin, kung ano man ang pangarapin mo this month na matupad, Gemini, with the right amount of action, magkasucceed ka. This is a month of success, okay? A month of success for all of you, Gemini. Congratulations. So pag-usapan natin ang yung spread, ang napakaganda mong spread, Gemini. Ilan muna ang yung major arcana sa yung spread for July? You have 1,
You have 2 and 3. 3 major arcana sa life mo na malaking epekto for your life for this month. You have the Fool card, you have the Emperor card, and you have the World card. Okay, napakadali at napakalinis and also napaka-clear ng mensahe sa'yo ng yung tatlong major arcana. You have the Fool card telling you you have to take a risk. You have to go out of your comfort zone and try something new. Don't be afraid to step out of your comfort zone. Don't be afraid to try something beautiful, something na talagang from scratch, o kaya to start a new opportunity, a new beginning somewhere else, a new place, a new city, a new job, anything new in your life. Kailangan mo tapangan ang sarili mo, labanan ang takot, and also have a brave heart to be ready for any challenges, for any obstacles. Kasi ang kapalit naman yan, the World card, success, accomplishment, acknowledgement. Talagang magtatagumpay ka kung handa kang humakbang sa bago, tatapangan mo ang sarili mo na yakapin yon, huwag i-resist ang mga bagong dumarating sa life mo or a new opportunity. Dapat to yakapin mo siya as a blessing na magbibigay sa'yo ng bagong simula, bagong buhay o pag-angat. Especially here with the World card, meron kang pag-angat sa buhay mo. So napakagandang kombinasyon ng iyong tatlong major arcanas here, telling you na tama na, tapos na, i-end mo na yung past and ngayon walk ka na to something new in your life. So congratulations. Pwede rin yung balak mo na magtayo ng bagong negosyo o kaya balak mo na lumipat na ibang trabaho o lumipat ng ibang bansa, lumipat ng ibang career, ibang industriya. Any major move na gagawin mo this month, nangangailangan niya ng tapang, kalkulasyon, pagiging wise, and also right mindset din in order for you to succeed, okay? Napakalakas ng power mo to succeed this month, Gemini. Kaya gawin mo na yan, ilakad mo na yan, i-push mo na yan because this is something beautiful for you, okay? So yan ang paunang mensahe sa'yo ng iyong tatlong major arcana for the month. Pag-usapan na natin ang iyong buong full spread in detail mode, kada card. At the center, you have the Knight of Pentacles. Knight of Pentacles is telling you, yes, now is the right time to move. I'm hearing nakapagplano ka na. I don't know why I heard someone nakapag-decide na, okay, time na for me to leave, time na for me to end this job, to end this relationship, to end this endeavor. Pagod na ako, ayoko na, feeling ko this is not for me anymore, hindi na ako nag-grow. At heto ka, lumalarga ka, nabiyahe ka patungo sa, it's either physical or mental or both, na parang feeling mo, time na for me na maghanap ng iba, time na for me to take action on something else, to embrace something new, and to conquer a new battle, a new journey. Ganyan. So with that Knight of Pentacles here, telling you na parang ang kulang na lang this month, Gemini, hakbang. Because ramdam ko na kapag plano ka na o meron ka ng kahit hint man lang sa isip at puso mo na ayoko na nito, I want that, I want something new, ito na yung bago kong tutumbukin, ito na yung pupuntahan ko, ready na ako. Nakita ko sa'yo talagang meron ka na hakbang. It is a time for you to move, a moment for you to conquer something new. Okay, so ito sabi ng Spirit Guides, ihakbang mo na. Okay, this is like you giving yourself the approval and giving yourself the chance to find a new way of living kung saan mas aangat ka, mas yayabong ka, mas lalawak yung mundo mo. That's what I'm hearing. Because for a very long time, nagkasya ka dun sa mga bagay na kinasanayan mo or yung mga bagay na akala mo, yun na yung magiging tataniman mo, doon ka na magkakaugat, doon ka na mag-grow, doon ka na tatanda. Pero now, you're trying to tell yourself, yes, meron pa akong maabot. Pwede pa akong mag-expand, pwede pa akong lumaki. With the Knight of Pentacles here, kaakibat ng yung meticulous planning. Alam ko, pinag-isipan mo na to. This month is also a month of planning for you. Planning because you're now entering a new cycle, a new era of your life. Bagong simula, bagong lugar, or bagong pagkakataon for you to really parang renovate your whole life for the better. So parang sabi ni Knight of Pentacles, kailangan itong pagplanuhan, kailangan itong upuan, kailangan nakabase sa realidad yung mga plano mo, Gemini. Hindi pwedeng pangarap lang ng pangarap and then lumilipad na lumilipad yung isip mo. Sobrang magaganda, sobrang magagarang mga vision. Pero you have to bring your visions to life. Make sure it is into reality. Kailangan doable, attainable, reachable. Hindi pwedeng nangarap ka makabili agad ng mansyon by the end of July. Paano yun? Unless manalo ka sa loto, diba? But you need to put your visions into your reality, okay? Kailangan nakabase sa yung realidad yung mga bagay na gusto mong gawin para madali mo siyang maabot, para hindi ka ma-frustrate, para hindi mo maisip bigla na, ay hindi siguro sa akin to kasi hindi ko naabot. No, you have to take things step by step. Huwag mong bibiglain ang sarili mo to jump 3 steps forward agad-agad o 20 steps forward agad-agad. Baka ma-overwhelm ka and you gonna realize, baka hindi po sa akin to. No, kailangan lang talaga dahan-dahan. With the Knight of Pentacles here, slower
you go, mas meticuloso ang pag-iisip mo, mas napupulido mo yung ginagawa mo. So don't rush things. The world is still yours, okay? Nasa bagong simula ka na, nakapasok ka na dyan, patungo ka na sa new phase of your life. Kailangan huwag ka magmamadali. Yan ang maganda at pinakamalaking mensahe sa'yo ng iyong spirit guide is to never rush things, okay? Pag-isipan ng matagal, pagplanuhan ng matagal, pag-usapan ng matagal, and every step should be careful, okay? Don't rush things. The Knight of Pentacles being clarified by the Chariot card. Yes, paabante ka talaga. Chariot card is all about advancement. Patungo, palakad, pasulong, kung anong pang paharap, papunta doon. Diretso ka na. Kung ano man to yung binabalak mo na bagong simula, nag-end ka na before, ngayon may bago kang plan to conquer, bagong area to achieve, ganyan. Pero sabi ni Spirit Guides, lalarga lang ito kung talagang matino ang iyong plano. Okay, Gemini? Kailangan clear sa isip mo. Baka kasi may plano ka lang, pero yung mga plano in between, halimbawa, pupunta ka sa bahay mo, papunta sa bayan. Pero yung in-between bahay mo and bayan, hindi mo inisip kung ano yung sasakyan doon, kung ano ma-encounter mo, traffic ba. So, ibig sabihin, yung mga ganong klaseng analogy, dapat yung in-between the plans, pinaplano mo din. Very meticulous nga ang kailangan mo this time. And also, huwag magmadali. Okay, para maisip mo yon. I'm hearing parang wala namang timeline or wala namang nag-rush sa'yo, wala namang nagmamadali sa'yo o talagang nangangarag sa'yo. Parang kailangan mo itong pagplanuhang mabuti para dire-diretso. Nakita ko kasi dito, Gemini, parang dapat daw walang aberya. Ano? Parang either a plan na hindi pinag-isipan, baka ma-derail yung plano, ma-derail yung journey. So make sure na kailangan pinagkaplanuhan mo siyang mabuti. Okay? I'm hearing meron daw kasing parte dyan na hindi mo masyado nabubusisi because you thought okay na. You thought, halimbawa, meron kang bibiling gantong bahay o gantong kotse, tapos sabi mo, si Tito na bahalang maghulog niyan sa bangko, siya na bahala na, okay na daw yan. Tapos hindi mo chinek. Kasi nga tiwala ka kay Tito, tiwala ka rin kay bangko, pero hindi mo na-realize meron palang aberya. E sana kung ikaw mismo ang naglakad o in-update mo lagi si Tito kung kamusta yan, e sana na pulido agad-agad, hindi na derail o hindi na diskarel yung journey ng plano mo na yan. So make sure, katulad ng ganong klaseng analogy, make sure bawat aspeto ay natututukan mo, na may meticulosong pagtingin mo at na plano mong gawin, okay? The Knight of Pentacles is also a card of action. The action is now, okay? Ngayon, kailangan mo ng actionan yan, kailangan mo ng isipin, kailangan mo ng buuin because the world is waiting for you to get them, okay? Napakaganda, ang laki na naghihintay sa'yo. So, I'm very, very happy for you, Gemini. This is a very fruitful, successful month for you. Congratulations. In the area of what you want, you have the Fool card here. Si Fool card, sabi niya, okay, ikaw handa ka rin tumulay. Like I said kanina, bago simula to, meron ka talagang tinapos na sa past relationship, past job, past endeavor, anything na iniwanan mo sa past because you know already na okay na to, tapos na to, ayoko na nito. Ready na ako humakbang for a better life, for a better place, a better lugar or a better na workplace na alam mo na mas higit pa doon sa iiwanan mo. Ngayon parang kasi narinig ko parang gusto mo huminga, gusto mo ng bagong environment, gusto mo ng bagong hangin, bagong sistema, bagong patakaran, bagong environment na wala yung toxicity, wala yung parang feeling mo lagi kang nag-struggle everyday doon sa past na yun. Ngayon gusto mo ng bagong simula. Talagang everything is new and you're trying to rebuild yourself, rebuild your confidence, rebuild your name, and also rebuild your future na akala mo swak na swak doon sa past mong iniwanan. Ngayon, ready ka na to rebuild your future again. And this time, nakita ko very optimistic ka. Though, may kaba, may takot sa'yo, may alinlangan at some point, pero pinapairal mo ngayon yung, hindi, kaya ko to, malalagpasan ko to, hahabulin ko to, this is for me, this is for my future. May mga bagay man na parang, may alinlangan, may mga takot, may mga roadblocks, pero kinakaya mo at handa ka talagang tahakin yan. You have the bravery within you. That's what I'm feeling. And hearing, Gemini, na parang, ang lakas ng loob mo this time to try something else and gawin na yung plano na yan. I don't know why, kung ano yung plano mo, pero I'm hearing this is something big. Something changing your life. Either going somewhere else o talagang shifting from one job to the other. Parang ngayon may tapang ka na nagawin yung pagbabago, harapin yung malaking pagbabago sa life mo. Na parang, okay, sabi mo this time, now or never na to. Kung hindi ko to gagawin, kailan pa? Baka mahuli ako sa biyahe, baka masayang opportunity, ganyan. So now you're taking the chance. Now you're taking the chance for a good future. And that is beautiful for you. Talagang sumusubok ka because nothing is growing in a comfort zone. You have to take risks sometimes, di ba? The Fool cards being clarified by the Eight of Pentacles. Yes, nakita ko dito, this is work-related.
Ito pagbabago na ito, o kaya career related, ito all about your money. Ito pagbabago na hinahangad mo. Gusto mo na from dati empleyado ka lang, ngayon gusto mo na isara yung chapter na yan, gusto mo na magtayo ng sarili mong negosyo, kaya parang lahat ginagawa mo para matupad yan. Okay? Siguro ngayon nasa gitna ka ng transition, nasa gitna ka parang from point A to point B at nahihirapan ka mag-adjust, pero sabi ng Spirit Guides with the Eight of Pentacles here, parang hindi daw yan magtatagal. Yung hirap na yan, yung pagod na yan, temporary lang yan. Because the moon here signifying the different phases of the moon, ibig sabihin lahat ng problema nagbabago. Lahat ng paghihirap nagbabago. Lahat ng pagdudurusa mo nagbabago at umaangat ka pa rin. Okay? So make sure this time ilaban mo yung risk na yan, tong new opportunity, tong new place, new journey mo. Gawin mo yan kahit mahirap, kahit nakapagod. Kung alam mo na ito yung magbibigay sa'yo ng magandang kinabukasan, magandang buhay, go, push it. Because success is in your background. Okay? Kaya mo yan. In the area of what you need, you have the Six of Pentacles. Sa Six of Pentacles, sinasabi rito, Gemini, na you have to think first the give and take. Okay, give and take. Kung dati nasanay ka na bigay ka ng bigay o parang lahat binubuhos mo sa kanila without leaving something for yourself, o parang feeling mo ikaw lang ang nagbumubuhos ng energy, time, money, pero parang walang balik. Ito yung pagkakataon na kailangan mo daw i-consider lagi, Gemini, i-consider mo daw lagi yung mga bagay na may balik ka. Halimbawa, ito bang trabahong ito, sobrang pagod ko, sobrang hirap ko, pero na-reflect ba sa sweldo? Pinapahalagahan ba ako ni boss? Okay ba yung workplace ko? Parang this is also a card kasi of receiving. Ano ba natatanggap mo sa mga bagay na binibigay mo? Ano ba yung in return na nakukuha mo sa mga bagay na pinagbibigyan mo ng 100% mo? You have to take that into consideration. You're giving too much on something na worth it ba? Yan. So para sabi ni Spirit Guides, ngayon, i-evaluate mo daw ang buhay mo. Masyado ka nagbibigay ng time halimbawa sa gimmick. Siguro lagi kang puyat kinabukas, lagang hangover, tapos hindi ka pa nakapag-perform na tama sa trabaho. Siguro nga dapat ko nang i-let go ang laging gumigimik o laging umiinom. Siguro itong pagtatend sa may garden ko, hindi ko siya masyado napapansin this time. Tuyot na yung mga halaman, sira na yung mga halaman, nakalkal na ng pusa yung lupa. Siguro kailangan ko tong bigyan ng maraming oras, ganyan. So may mga portion daw ng life mo na kailangan mong tignan na parang, alin dito yung excessive kong binibigyan ng effort at alin ang hindi. Alin ang hindi na dapat bigyan parang time at alin ang bigyan kung dapat ng importansya and nag-matter sa buhay ko. That is the Six of Pentacles giving you a message this time, Gemini, is to focus on things that matters at meron ka ma-receive in return. Okay? The Six of Pentacles being clarified by the Nine of Wands. Yes, ngayon pagod na pagod ka na. You have worked hard. Sabi rito, para saan ba yung hard work mo? Para kanino? Worth it ba? Yan ang narinig ko. Yan bang pagod mo na yan? Yan bang pinagsakripisyohan mo? Yan bang pinag-work hardan mo everyday? Nagigising ka na madaling araw, umuwi ka ng gabi, puyat ka na, tapos nasisiksik ka pa sa biyahe, may chismis pa sa office, your workmates mo ba toxic? Lahat yun, tinitiis mo because you're working so hard. Ang tanong 4, para kanino? Sulit ba yan? Worth it ba yan? Karapat dapat bang ibigay mo lahat ng pagod na yan dito? Kung yes, ang sagot, go, push, idiretso mo. Idoblehin mo pa kung kinakailangan because alam mo kung gaano siya kahalaga, di ba? Pero kung na-realize mo tong pinaghihirapan mong isang bagay, whether tao to, relasyon, o endeavor, o pangarap, pag feeling mo parang, teka, lugi ako dito ha, parang wala naman ako nahihita dito, wala namang saysay. Kailangan mo daw isipin, dapat yung energy mo, yung pinagpapaguran mo, ilaan mo na lang sa karapat dapat. Ilaan mo na lang sa may saysay. Okay? Yan ang mga bagay na kailangan mo i-evaluate this month. Okay, Gemini? In the area of what's affecting your current energy, you have the Five of Pentacles rather. Five of Pentacles, yes, hirap ka na, pagod ka na. You felt betrayed. You felt like people in your life, whether co-workers mo to o family or kasamahan mo sa circle mo, parang feeling mo they betrayed you o niloko ka nila o iniwan ka nila. Inaasahan mo silang tutulungan ka nila at your most difficult time. Pero ngayon wala sila, di sila mahanap, hindi mo sila mahagilap, ganyan. So parang ikaw, you feel so left alone. Na wala kang panggastos, wala kang pambayad ng bills. Ngayon, naririnig ko, naramdaman ko, meron kang hinuhulugan pero wala kang pambayad. Merong due date na, andyan na, pero hindi ka pa makahulog. May mga rentang dapat bayaran. May pangangailangan ng mga anak mo na hindi mo mabigay. Some of you, may sakit pa this time. So nakikita ko na parang ito yung pagkakataon na lugmok ka na. Kaya gusto mo na umaksyon.
Gusto mo nang umandar tong pinaplano mo? Gusto mo nang mabigyan ng magandang resulta o magandang pag-andar itong plano mo para kumita ka na this time at magkaroon ka na ng pag-angat from the Five of Pentacles struggle here. Ramdam ko yung struggle, ramdam ko yung parang gumagapang ka na o parang feeling mo wala na akong panggastos bukas na ako kukuha sa kamay ko ng Diyos kukunin ito. You have also a family problem. I don't know, a struggle with the family. Parang may dispute o may away, ganyan. So parang ikaw gusto mo na umaksyon, gusto mo na magkaroon ng pansarili mo because ayaw mo na umasa. So I'm hearing, kaya hintay ka na umandar to, tong plano na to. I'm hearing you're waiting for a go signal from someone na parang, uy, handa na Gemini. Uy, makapunta ka na. Uy, ready na yung lugar. Uy, Gemini, meron ng pera, makapunta ka na. Uy, Gemini, approve ka na. So parang ito ang hinihintay mo. Kaya bago ka mag-start o bago ka mag-move, you're just waiting for that go signal or information from someone para makalarga ka na, no? But now I'm hearing, Gemini, especially here with the presence of your the world card in your background, talaga namang pakawala ka na dito. Okay? Pawala na to, patapos na tong hirap na to with the Five of Pentacles at papasok ka na sa bagong era ng life mo. Kaya naman, galingan mo this time, Gemini, okay? Binibigyan ka ni God ng oras, ng tsansa na baguhin ang buhay mo for the better para umasenso ka. So make use of this energy in your best advantage, okay? Para pagdating ng July, patuloy mo ng August, okay ka na at hindi ka na babalik dito, okay? The Five of Pentacles being clarified by the Wheel of Fortune, yes. Umaayon sa'yo ang kapalaran. Tingnan mo naman, galing ka sa lugmok, galing ka sa hirap, galing ka sa struggle, talagang bagsak na bagsak. Walang pera, walang panggastos, anything. I'm hearing some of you na palayas pa ng bahay o walang tinitirhan. Nakita ko this time around, papasok na yung swerte in your hands, okay? Meron ng gumagana, meron ng umaandar. Unti-unti na umaangat. Siguro mararamdaman mo yan early this July. Mararamdaman mo to, yung pag-angat, pagbago, merong biglang development, merong biglang good news, may biglang lalapit sa'yo to give you advice, to give you assistance, to give you money, magbayad, magpautang, ganyan, loan, biglang ma-approve, o kaya yung anak mo biglang darating sa bahay, meron na daw siyang trabaho, ganyan. So something good news gonna come to you this month na magtataas sa'yo away from this struggle, okay? Kinakatigan ka ngayon ng iyong kapalaran with a Wheel of Fortune here. Yes, paangat ka na. Congratulations. In the area of your near future, you have the Emperor card here. Si Emperor card, sabi niya parang kailangan mo pa rin maging matapang in the near future, pero ka pa rin daw dapat buhisiin. Like I've said kanina, parang kailangan mo daw pa rin tong pagtyagaan at ituloy kasi you're now entering a new life. Parang you have to be smart again in the near future na makip mo sa life mo. Itong bago mong sisimulan, itong papasokin mong new world, new identity, new places, new career. Parang sabi ni Spirit Guides, para magpatuloy na umikot tong swerte mo with the Wheel of Fortune, para hindi ka bumalik dito. Sabi, wag mo daw sayangin yung pagkakataon, ilaban mo. Parang ano pa ba ang excuse mo, Gemini, para hindi ilaban ito? Nanggaling ka na sa pain, nanggaling ka na sa sorrow, nanggaling ka na sa mga maling tao, nanggaling ka na sa kalugmukan ng buhay mo. So, binigyan ka na niya ng chance na lumaban at mag-conquer ng new things. Why not do your best and get this, okay? Nakita ko rito na maging wais ka daw, maging sigurista ka. Huwag kang basta-basta gagawa ng isang bagay na paghihisihan mo o hindi mo fully hearted na buo sa isip mo. Dapat daw be wise. Tulad ng isang tunay na emperor at hari, hindi siya basta-basta susugod sa isang giyera na hindi niya pinag-iisipan o hindi niya kinoconsult sa kanyang mga subordinates o sa kanyang mga friends, sa kanyang family members, no? So parang sabi ni Spirit Guides, kung meron ka bang laban na susuungin in the near future with your new world, with your new identity, with your new endeavor or new era, maging matalino ka daw sa bawat hakbang mo para hindi ka bumalik dito, okay? Nakita ko na make use your money wisely, make use of your new endeavor correctly, at wag mo nang gagawin yung mga nangyari in the past na nagpabagsak sa'yo o naging rason bakit ka napunta sa Five of Pentacles in the past, okay? Ngayon, maging matalino, maging matapang, sumugod, always be ready to fight what's yours and to embrace the blessing, okay? The Emperor card is being clarified by the Two of Wands. Yes, Two of Wands, kailangan laging decisive ka. Hindi ka pwedeng laging, hindi ko alam, paano to, paano yun, naku, hindi ko gets. Kailangan lagi kang present, okay? Kailangan lagi mong pinanghawakan yung meron ka. Ikaw lang din daw ang makaka-solve sa mga bagay na gusto mo, sa future na gusto mo i-create. Lagi sabi ni Spirit Guides, huwag ka daw lagi magpapakulong sa yung comfort zone, okay? Nasubukan mo na, nakatawid ka na, nakapag the full card ka na, ibig sabihin, nasubukan mo na mag-try ng something bago, nakapag-take risks ka na. So in the near future, kakayanin mo ulit mag-take risk o kumawala
mawala sa nakasanayan mong sistema, nakasanayan mong pag-iisip para makahanap ka ng mga out of the box na vision o mga solusyon sa mga bagay na kakaharapin mo. Nakita ko na in the near future, you will be very, very wise. O parang unstoppable ka, Gemini, na parang kung ano maging problema, kakayanin ko solusyonan yan. Hindi ako matatakot humakbang, hindi ako matatakot mag-try ng something new. At madali mo ma-conquer any problem because you're a person who is a doer. And you're the type of person this time na parang conqueror ka. Wala kang kinakatakutan o wala kang alinlangan. Parang, sige, gagawin ko to, kakayanin ko to. Hindi ko naiisip na mag-fail ako. Hindi ako panghinaan ng loob. Ilalaban ko to, ganyan. So, very, very profound for you. In the area of your challenge for the month, you have the Knight of Swords. Ngayong buwan, ang dami mong alalahanin. You're very afraid. You're very worried. Siguro nga, marami kang binabayaran o kaya marami kang dapat asikasuhin. Siguro may problem pa with your bills o kaya meron kang mga past endeavor na hindi po pa masara o meron pang mga issue sa past na dapat mo na i-close pero hindi ma-close, whether sa iwanan mong trabaho, baka meron pang dapat planchahin bago ka nila ma-let go. So ikaw naman, sakit na ng ulo mo, kakahintay kung kailan ka nila i-release, kailangan mo na ng bagong simula, kailangan mo na tumulay sa bagong trabaho o bagong bansa. Ngayon may mga worries ka because maybe may mga naipit na papeles. Yan ang narinig ko, naipit na papeles, naipit na pera, naipit na mga asikasuhin. Parang ito'y hindi mo kagagawan to. Feeling ko, hindi mo kagagawan to mga delay na to mga pinoproblema mo. It's either your outside world is giving you so much hard time. Kaya ngayon nag-overthink ka na, natatakot ka na, natataranta ka na because hindi mo pa nare-reach yung bagong side ng buhay mo. Kaya nag-aalala ka na makakatuloy ba ako, makakapunta ba ako doon, makaka-let go ba ako, makakapagsimula ba ako ng maayos, ng malinis, because meron pang pumipigil o humaharang o humihila sa'yo pabalik sa past. That's what I'm hearing, whether past job, meron pa doon dapat ayusin, or past relationship na pabalik-balik pa rin, hindi mo tuloy siya masara-sara, o kaya yung past problem na paulit-ulit na bumabalik, hindi pa maplansya-plansya. Pero sabi ni Spirit Guides, harapin mo doon yung past, harapin mo doon, tapusin mo na, tuldukan mo na, para makapagsimula ka talaga totally, okay? Kasi ngayon marami kang fear eh. Also for some of you, may mga parang nahihirapan mag-adjust. Probably because you're on a different place, you're on a different society, you're on a different environment. Kaya parang hirap na hirap ka mag-start because hinahanap pa ng sistema mo, hinahanap pa ng katawan mo yung mga nakasanayan mo in the past. And with the Two of Wands here, sabi nga ng Spirit Guides, in the near future, makakapag-adjust ka na. And handa ka nang kumawala doon sa mga nakasanayan mo. Para ma-realize mo, Gemini, na walang patutunguhan kung lagi akong komportable sa lugar kung saan hindi ako nag-grow, kung saan may problema, kung saan parang feeling ko walang alagwa, walang pag-unlad. Okay? Ngayon, sabi ni Spirit Guides, ibaba mo ang iyong stress, ibaba mo ang iyong worry, ibaba mo ang overthinking mo. Wala daw madudulot sa iyo yan. Yung pag-overthink, yung parang iniisip mo yung mga negative things na hindi ka naman sure kung mangyayari. Hindi ka naman sure kung magaganap, di ba? So ngayon, para lagi mo isipin, God is with me, ano pang dapat kong ikaw-worry? God is with me, anong dapat kong ikatakot? Ganyan. So, may eliminate to, promise. Okay? The Nine of Swords being clarified by you have the Judgment card. Yes, magising ka sa katotohanan talaga, Gemini, na hindi talaga mangyayari yung mga bagay na kinakatakot mo. Okay? Sabi dito, you have to surrender to God. Surrender to Him, yung mga bagay na kinakatakot mo. I-surrender mo na sa Diyos. Sino mo siya, nagdarasal siya, tinataas niya sa Diyos na parang, God, kayo na pong bahala. Inaangat ko na po sa inyo yung mga bagay na natutunan ko. Yung mga bagay na handa ko na pong yakapin pero nakakatakot po. Yung mga bagay na handa ko pong suungin pero na frustrate po ako kasi hindi ko po nakikita yung landas o hindi ko po nakikita yung right outcome because ang hirap-hirap. You're in the adjustment period right now, kaya idulog mo na kay Diyos, idulog mo na kay God, sa ating Diyos, yung mga bagay na kinakatakot mo, and let go. Let live, let God, let do it. Okay? Iba ngayon, ibangon mo ang sarili mo. Wag puro nega, Gemini. Okay? Wag puro nega. In the area of your fortune, you have the Three of Wands. Yes, something is arriving in your life. Because Three of Wands is a card of arriving something good. Ito yung mga bagay na matagal mong hinintay. I'm hearing naghihintay ka ng visa, naghihintay ka ng papers, naghihintay ka ng approval, naghihintay ka ng go signal from someone or from a past endeavor. May hinihintay ka na bayad, may hinihintay ka na papers, ganyan. So ngayon sabi, ayan, darating na siya. Nasa era siya ng fortune and may success card ka pa rito. So sabi, darating na yung bagay na hinihintay mo, handa ka nang iwan ang past at patungo ka na sa new era of your life. Congratulations. Kung ano man po yung hinihintay mo this month, Gemini, parating na siya, okay? So have peace in your heart na darating na siya.
The Three of Wands being clarified by the Tower card. Yes, itong darating na bago sa buhay mo na matagal mong hinintay, matagal mong hinangad, yan ang babago sa buhay mo. Things are changing in your life. Ito yung mabilis sa darating to ha. Mabilis na magbabago. So, yakapin mo talaga to. Napakadaming cards dito, Gemini, ang nagsasabi sa'yo na you're now entering a new era of your life. The World card, may Tower ka pa, may Three of Wands, may Fool card. Ibig sabihin talagang, ay meron ka pang Chariot. At meron ka pang Two of Wands. Talagang mga cards na sinasabi sa'yo, iwan mo na yung nakaraan, tanggapin mo tong bago, yakapin mo yung pagbabago at patungo ka na sa new life mo. So congratulations. If this is really a life-changing, a successful one for you. So I'm hearing sabi, don't take this for granted ha. Huwag mong sayangin yung pagkakataon na ibibigay sa yung bagong simula. Okay? In the area for divine advice, meron akong Queen of Cups. Si Queen of Cups sinasabi dito, protect your heart. Okay? Protect your heart. Ngayon, kailangan mo din pamayinin sa sarili, payamanin sa sarili mo yung mga bagay na gusto mo. It's all about what makes you happy. Okay? The Queen of Cups paalala sa'yo ng spirit guides mo sa pag-abot ng mga bagong bagay sa buhay mo. Because I'm hearing very ka nga this time eh. Very achiever ka this time eh. Para I will conquer that, I will do that, I will achieve that, wala makakapigil sa akin, ngayon time na for me. Pero sabi ni spirit guides, wag mo daw kalimutan ang sarili mo. Okay? Yes, you're achieving a lot of things, not just for you, but your family, for your future. Pero wag mo daw ialis sa equation yung sarili mo. What makes you happy? Saan ka ba masaya? Saan ka ba maligaya? Lagi mo daw isasama yung kaligayahan mo para hindi ka ma-burn out, para hindi ka mapagod, para hindi ka mag-quit anytime, at para hindi mo questionin yung saysay ng ginagawa mo. Because along the way, matagal pa to Gemini, mahaba-haba tong proseso na to. Along the way, baka mapagod ka, baka magkaroon namang aberya, bigla kang sumuko because wala na doon yung kaligayahan mo. Kaya sabi ni Spirit Guides, matinding paalala niya sa'yo, always put your heart in everything that you do, okay? Kailangan nandun ang puso mo para hindi ka bumitaw, para hindi ka mag-quit, para kung magka-aberya man, hindi ka susuko, okay? Put your heart on that, always put love on it, and hindi ka susuko, hindi ka bibitaw, okay? The Queen of Cups being clarified by the Eight of Swords. Yes, ngayon parang sinasabi mo na may mga bagay nga darating sa life na parang akala mo hindi mo na kaya, akala mo wala nang way out, akala mo wala akong sariling boses, hindi ako malaya, wala akong magawang paraan, feeling mo stuck ka, feeling mo alone kahit helpless ka. No. Sabi ni Spirit Guides, basta nandoon ang puso mo, basta nandoon ang buong heart and enjoyment mo, kakayanin mo makalawala dito, kakayanin mo makahanap ng solusyon, kakayanin mong magbigyan ng sarili mong pagkakataon na kumawala sa bagay na to at ituloy pa rin. Parang sabi ni Spirit Guides, kung nag-enjoy ka, walang problema. Kung bukal sa loob mo to, walang problema. Kung ito ay parang talagang parte ng passion mo, sa puso mo talaga, feeling ko kahit anong problema, kahit gaano kalaki o kaliit, kayang-kaya mo siyang solusyonan. Because alam mo kung gaano siya kahalaga sa'yo. Parang katulad ng trophy na to, parang sabi ni Spirit Guides, kung tinuturing mo na trophy or valuable item sa buhay mo, tong pagkakaabalahan mong bago, hindi mo siya susukuan. Kahit ma-reach mo yung dead end o super hirap na bagay na parang hindi ko na po kaya, wala na akong solusyon, makakagawa ka ng paraan. Because gano'n mo siya pinapahalagahan. Okay? Yung outcome mo, pag-usapan natin later, but first, maghanap po tayo ng additional messages from the Divine. Mga karagdagan nilang payo para sa'yo. First, you have Rooster, an arrogant, boastful person you should not cross. O meron daw taong mayabang, masyadong arrogante sa buhay mo na wag mo na daw pansinin, baka makadagdag lang siya sa problema mo. Okay, whether boss mo yan, o kaibigan, o coworker, ganyan. Mice, discord among friends or family, meron daw problema sa pamilya. Like I've said, meron akong binasa kanina, di ba? Parang may away sa pamilya. Ayan, merong lumabas din sa iyong confirmation. Ayusin na yan, okay? Another message of haystack, karma, you will reap what you have sown. Yes, ito na yung pagkakataon mo na i-harvest yung mga bagay na matagal mo nang pinagtrabahuhan at pinagsumikapan. Okay? Another message of cracked cup, dissatisfaction with life. Yes, kaya ngayon handa ka nang sumuong sa bago kasi talaga na-disappoint ka sa past mong ginagawa. Ngayon ready ka na this July to step forward. Ano? Another message of goldfish, increase in material wealth or spiritual growth. Yes, meron kang paglago daw sa iyong kapirahan o sa iyong spiritual na kapangyarihan. Okay? Another message, you have dog close up, pleasure with a close friend. Yes, ngayon cultivate your friendship sa pinakamalapit mong kaibigan. Another message, elephant, a long journey. O sabi sa inyo, may journey kayo. Either physical or mental will leave you wiser at the end. O ito talaga mga journey mo, tong bagong tatahakin mo, magiging mas matalino ka daw, especially here with the presence of the Emperor. Talaga magiging wise ka, magiging mapupuno ka ng wisdom this time sa mga tatahakin ng bagong landas. Another message of dark woman, babae daw na morena sa buhay mo, baka merong concern sa kanya,
I'm hearing kilala mo tong morenang tao sa buhay mo na kailangan mo daw kausapin kasi may concern daw sa kanya regarding something, okay? Another message, you have cat, two-faced friend. Yes, pero ka talagang kaibigan na two-faced o hindi mapagkakatiwalaan talaga. So, iwas-iwas, okay? Another message, you have rose, romance is in the air, o para sa mga umaasa ng bagong pag-ibig, may closing na of a chapter at ngayon ready ka na to date and mingle. Ito yung confirmation for you na meron kang bagong pag-ibig na darating o bagong romance. So bigyan kita, Gemini, ng tatlong tawag ito, guideline or pwede mong pag-focusan for the month na makakatulong sa'yo. Okay? First, you have acceptance. Yes, accept what was. Kung ano yung bagay na iiwanan mo, i-accept na tapos na yon. Kung ano man ang mga pagkakamali ko doon, okay na yon. I'm moving forward. Now, the message of love. Ngayon, pairalin mo. Sabi ko sa'yo, pairalin mo ang puso mo with love at magagawa mo lahat. Okay? Another message, you have humor. Yes, tawanan lang mga bagay-bagay. If things are very difficult, learn to laugh more. Learn to enjoy more lightly. Okay? Tatlong bagay. Acceptance. Accept the past. Accept your present. And love, put everything with love at magiging okay ang lahat. Humor, tawanan mo lang mga bagay-bagay, wag mong dibdibin. Okay? Ang outcome mo, ano kaya to, Gemini? But first, ihanda mo na ang iyong isang tanong kasi pag-uusapan natin yan after this. Sa isip mo lang ha, wag mong isulat sa baba. Okay, now, your outcome for whole July, papasok ka ng August, you have the 8 of Swords. So, dalawang beses lumabas ang 8, ibig sabihin, abundant ka. Sabi ni Spirit Guides, there will be a time that you're gonna ask yourself, ito ba talaga yung para sa akin? Ito ba talaga yung para sa akin? Natatakot ako, hindi ko alam gagawin ko. Papasok ka ng bagong era na life mo. Papasok ka sa bagong journey. At andito ka na naman, Gemini, questioning things. Yes, kaya mo. You have what it takes. Huwag mo laging iisipin daw na hindi mo kaya. Huwag mo daw iisipin lagi na stuck ka, na wala nang way out. Merong way out. Lagi kang maghahanap ng point A, plan A, plan B, plan C. At lagi kang mag-iisip ng option A, option B, option C. Hindi pwedeng laging isang solusyon lang sa isang problema, okay? Dapat lagi ka daw may backup para makawala ka dito. Alam mo, Gemini, sabi ng Spirit Guides mo, pataasin mo kasi yung confidence mo. Pataasin mo kasi yung tapang mo na nahatakot ka lang daw kasi ma-reject o nahatakot ka lang daw kasi mag-fail. Kaya inaakala mo na stuck ka, na parang wala kang magawa. Meron ka daw magagawa, malawak, malaki. The world is yours. You are about to be successful, kaya ilaban mo yan, okay? The 8 of Swords being clarified by the Hierophant. Yes, kailangan mo talagang pataasin ang moral mo. Tingnan mo to, si Hierophant. Masaya siya sa mga natutunan niya sa life at napakataas na ng antas ng kanyang wisdom. Wise siya. So parang sabi ni Spirit Guides, lawakan mo ito ang isip mo para makawala ka dito. If you need a mentor this time, nakita ko na makakahanap ka daw ng mentor or advisor or supervisor, a boss, someone is wiser than you, na magbibigay sa iyo ng assistance at tulong na parang guidance, ganyan. So parang sabi, Gemini, tutulungan kita. Gemini, ganito gawin mo. So parang magkakaroon ka doon ng malawak ng pangunawa with life and with your problem o mga kakaharapin mo. Sabi dito, you will gain more knowledge as you go. Kaya huwag ka matakot sumubok ng mga bagay-bagay because diyan ka matututo, diyan mo mapapayabong ang iyong expertise, ang iyong talent para makawala ka dito. Okay? So napaka-mapagpalayaan nito. Kaya huwag matakot sumubok, huwag matakot magtanong, huwag matakot humingi ng payo from someone else para masolusyonan agad-agad ang mga problema. Okay? So Gemini, that is your July 2025 reading. Sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakarelate. Ngayon, dumako na tayo sa iyong isang tanong, isang sagot. Ihanda mo na ang tanong mo, Gemini. Iwaksi mo yung ibang bagay sa isip mo. Close your eyes, meditate. Think of that one question. So, Spirit Guides, ibigay natin kay Gemini ang sagot sa kanyang isang tanong. You have 1, you have 2. Bigyan din kita ng angel whisper answer para konfirmasyon sa magiging babasahin natin today. Mula naman to sa iyong angel guides na nasa tabi mo lang ngayon, ginagabayan ka sa iyong tanong. Okay? So, Gemini, handa ka na ba? Inhale, exhale. This is your answer. You have the 7 of Swords in reverse. You have the Fool card. You have take action. And you have trust. Yes, dito marami kang takot, marami kang alinlangan. Meron ka ng trust issues in the past because maybe some people betrayed you, some people nagkulang sa'yo. Ngayon parang hindi mo na inaasahan o natatakot kang sumubok on your own. Okay? Kung ano po yung sagot sa tanong mo, sabi ng Spirit Guides mo, yes, start something new na. Umaksyon ka na, jump ka na, take the risk, take the plunge, do it, get it. Parang ito na yung pagkakataon na harapin mo na yan, simulan mo na, yakapin mo na, huwag ka matakot sa unknown.
Trust yourself, okay? Trust yourself. And ang dalawang message sa'yo ng iyong angel guides sa tabi mo, you have take action. Simulan mo na daw, gawin mo na. Humakbang ka na para makamit mo yung question mo. And trust, magtiwala ka lang doon sa sarili mo, sa kapalaran mo, sa kay universe ay pagkakaloob sa'yo because feeling ko ready na. Ready na yung bagay na hinihintay mo. Ito na yung right time to take an action and put trust again to yourself. Parang ito yung pagkakataon na huwag ka masyadong magtiwala sa ibang tao. Take it within you. Do it for yourself, for you, with you, only you, okay? Ito yung pagkakataon na ibangon mo ang sarili mo. Trust yourself and it's yours, okay? Take time, take now, do it now. Okay, Gemini? That is your answer to your one question. Hopefully, sagot ko po yan. Sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakarelate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Ario PH. God bless everybody.